sa mga gamer dyan at medyo nagkasawa sa mga online games pagdating sa mga phones, ito yung masasabi ko na magandang solusyon dyan. Gusto kong pakilala sa inyo itong Anbernic RG35XX na merong 5,600 na games at halos ng mga console na nilalaro natin dati, halos nandito na lahat sa Anbernic RG35XX. Meron tayong PlayStation 1, mga NES games, Game Boy Advance, SNES, at napakarami pang iba. So wag na nating patagalin sa box, meron tayong white box dito. Sa loob niyan meron tayong screen protector na kasama dito para hindi magasgasan yung screen natin. Then meron tayong manual at nagsama sila ng Type-C cable to USB-A cable. So yun lang yung mga kasama niya sa box. At lahat ng games na sinabi ko kanina, nandito na nga lahat dahil meron na siyang kasamang 64 na SD card. So generic lang yung SD card nito. Kung gusto nyo mag-upgrade, actually parang 500 lang yata para iwas corrupt o masira yung SD card natin. So mabibili nyo pala to kay Tech Daddy, lalagay ko yung link sa description. At ang maganda dito sa console nila is modified na siya. Kung bibili tayo kasi sa iba o kaya dun sa China, hindi pa siya modified at nawawala yung mga ibang games doon o hindi siya gagana like yung mga Mario Kart, mga Galaga, Ice Climber, Twin Bee. So dito kasi modified na siya ni Tech Daddy Manila at lahat yun gumagana na. So yung ginamit na pang-modified dito is the Linux na. So maganda talaga yung ginawa nito o pag-modified dito ni Tech Daddy Manila. So yung link ilalagay ko sa description para makabili kayo nito. So eto na nga Anbernic RG35XX natin. Meron tayong display dito na 3.5 inches IPS display to Tapos sa CPU naman niya meron tayong ARM Cortex A9. So sa GPU naman is quad-core power BR SGX 544MP GPU. So may RAM din to na 256GB of RAM. So para siyang cellphone no. At mabilis-bilis talaga to hindi talaga siya naglalago. Hindi ko talaga siya naramdaman na nag-frame drops. Yung operating system nito is nasa memory card na siya. So di ba sa iba o kahit sa mga ibang console o kaya sa mga cellphone, nakalagay sa mismong phone yung mga OS natin tapos may external na memory card tayo. Dito hindi. Lahat ng files, lahat ng ROMs at lahat ng OS nasa loob ng isang memory card. Kaya nga payo ko kapag bibili kayo nito, mag-update kayo ng memory card. Alam ko kay Tech Daddy Manila, mabibili nyo rin yan kasi 500 lang. At ang kagandahan kasi dito, nasa Manila lang yan, makukuha natin o ma-ship natin tong RG35XX na to. Sa body niya, nandito yung power button natin sa gilid. Tapos yung reset button, in case na naghang o kaya naglag, pwede natin reset yan. Then may dalawa tayong slot dito ng TF card o memory card natin o micro SD card. Dalawa yan, may external tsaka internal. Itong internal na to, dito nga yung mga OS natin. Tapos dun sa external, kung gusto nyo mag-add ng games, pwede rin. Pwede tayong bumili ng another na memory card para dito. Then sa kabilang side naman, may volume rocker tayo dito. So yan. Ang nakuha natin kulay is the transparent white. Pero may pagpipilian naman tayo na gray tapos yung transparent na purple. So sa akin kasi mas nahastigan ako dito sa white niya. At hindi ko in-expect na matibay yung case niya. Nasa isip ko medyo umuuga kapag pinepress ko. Pero hindi naman pala, sin talaga matibay siya. Then sa back naman may mga additional controller tayo dito, yung R1, R2, tsaka L2, L1. Ibig sabihin yung mga controller na yan, right tsaka left, para makontrol nga natin yung ibang games na merong ganitong mga buttons. Sa taas naman yung HDMI natin at pwede natin i-connect yan sa TV o kaya dun sa mga monitor natin. Mamaya i-demo ko yan. Then sa baba naman may headphone jack tayo dito, tapos Type-C na yung port natin dito para sa charging. At pwede tayong maglagay ng controller dyan para kung gusto nyo ng 1v1, pwede dahil dito sa connection niya. Kung meron tayong mga extra controller, pwede dito. Sa harapan naman yung joystick natin, yung select tsaka start, tapos yung 4 na button dito. Tapos may menu button tayo. So buksan natin. Yan yung boot up logo niya. Dito ito yung mga game rooms natin, tapos yung favorite, tapos history, yung mga nilaro mo. Kung sakaling may nagustuhan ka, makita mo sa history. Yung back naman nito is B. Yan. Tapos pag nag-search tayo kung anong mga gusto natin na laro, dahil 5,000 nga to, hindi mo naman may scroll ng marami yan para makapili tayo agad. Pwede tayong pumili dito ng mga gusto natin. Yan, may mga andami. Yan, may mga Mega Man, Spider-Man, Bomberman. Yan, tapos back natin. Tapos dito sa settings, may mga settings din dito. Yan, yung mga button, tsaka sounds. Check natin yan. Yan, may mga sounds yan. Tapos icon settings, may icon din to dahil naka-modified na siya. Kung di ako nagkakamali, yung stock nito, wala siyang pagpipilian na ganito. So dito may pagpipilian tayo na maraming icons para dun sa mga menu niya nga. So back natin, okay na yung menu natin kanina. Background settings yan, may pagpipilian tayo na 4. Ito yata pitch black lang to. So yan, okay na ako dito. Language, pwede rin. Brightness, yan. Pwede tayong pumili ng brightness dito. Yan, medyo madilim. So yan.
So back tayo. Yan yung mga menu niya. Kung gusto nyo paglaruan, pwede rin. So mabilis na bilis naman to. Yan. So mag-check tayo ng mga games dito. Pinaka-paborito ko dito yung PS1 kasi ito yung pinaka-magandang nakita ko na games dito. Pero marami tayong pagpipilian na games talaga dito. Ito mga Vertical Arcade, Neo Geo, yan, FB Hack Games, hindi ko alam. Mami Games, Game Boy Advance, NES Games, SNES, Game Boy Console, yan, Game Boy. Yan, hindi ko alam kung anong yung mga iba dito. So yan. Marami tayong option dito. So pili tayong mga games dito sa PS1 folder. Yan, sa Tekken. Yan, subukan natin yung Tekken. So dahil may GPU yan kung makikita nyo, nagpe-play yung isang video niya bago i-start nung games. At napansin ko na hindi siya naglalag. So napakaganda. So punta tayo sa arcade mode, check natin tong laro na to. Siyempre pipiliin natin si Paul. Yan. At yung speaker nito medyo malakas Nagugustuhan ko yung speaker nito. At hindi talaga siya naglalago. Ang ganda. Uy. Yan. Yan. Kung gusto naman natin mag-exit, pilitin natin yung menu button. Pagka pindot ng menu button, yan ang bilis, no? Yan, meron tayong pwede tayong i-save game yan. Yan, yung mga... Itong visual effects na to, meron tayong video display. Sa akin na nakalagay dapat sa pass, hindi dun sa HD. Mas malinaw kapag nasa pass siya. So, yan. Exit tayo sa game. Check tayo ng mga ibang games. Meron tayong Silent Hill, Bomberman World, yan, Driver, Resident Evil, yan, marami. Tapos itong Marvel vs. Capcom, yan. Kung naglalaro kayo sa mga arcade dati, kabisado nyo tong laro na to. So habang naglalaro ako dito, parang bumabalik yung nakaraan ko. So functional siya talaga, ang bilis niya. Wala akong masabi sa bilis niya. Para siyang para siyang cellphone talaga. Dito naglalag. Yan. So dito may King of Fighters 99 tayo dito, test natin. So i-search natin yung Mario. Sa iba kasi na stock OS walang ganito. So check natin kung gumagana nga yung Mario Kart. Ayun, gumana siya. Kung makikita nyo. So yun. Yan, napaka-smooth. Ganda. Yan, hindi nga lang siya ganun kaganda yung display dito. Pero at least gumana. Uy. Wow. Okay, gumana. Check natin yung isang Mario. Yung Mario Brothers. Yung nilalaro natin ng kabataan natin. Ito, kung matandaan nyo to. Meron din siyang ganito. So, sa stock 100 nga hindi ito gumagana. Sa modified nga ni Tech Daddy Manila, gumagana to. Yun. Yung iba alam na alam to, pero yung mga bagong panganak yata hindi pa alam to. So ang ganda nitong laruin, promise, talagang nakakaaliw siya. Ang battery life nito is tumatagal siya ng 4 to 5 hours depende sa gamit nyo, tsaka depende sa brightness nyo. Kung gusto nyo tumagal, ilagay natin sa 2 o 3, mga ganun. Huwag nyo isagad ng 5. So yan, gumana siya.
Check natin yung ibang games. Actually, napakaraming games talaga. 5,000 ba naman na games. Pero karamihan din dito na maganda yung mga games dito, like yung mga PS1 nga. Sobrang astig. So, test natin to Mortal Kombat. Tignan yung graphics kung okay yung Mortal Kombat dito. Yan yung intro niya. Sobrang astig do. Linaw. Grabe, para kang nasa TV. Para kang nanonood lang ng TV, ganun. Ganun kaganda yung graphics niya. Yun. Anong maganda dito? Yan, ito. Si Scorpion. Scorpion ba to? Kung ano talagang nilalaro nyo sa PS1, PS2, actually ganun na ganun talaga. Wala siya pinagkaiba. Yun nga lang talaga, madit lang to. Yan. Yun, siyang siya oh. Uy. Malakas din yung pagka-vibration niya o pagka-vibrate niya kapag bumubunggo. Wow. Ay, tanga-tanga. Kung gusto nyo i-connect to sa TV natin, pwedeng-pwede rin, no? Kaya sa mga monitor ng PC, pwedeng-pwede siya. Kasi nga, meron tayong mini HDMI dito at kailangan natin ng cable na mini HDMI to HDMI. So, dito nabili rin natin kay Tech Daddy, meron din sila niyan. At pagka-connect natin sa monitor ko, automatic na magpa-play na siya. Kung sa TV naman, check nyo lang yung source nyo na HDMI, automatic na magko-connect na siya o makakapaglaro na tayo agad gamit yung TV o kaya yung monitor natin. So, dito nga, nag-test tayo ng mga games dito at okay naman siya, accurate naman yung mga galaw. Yun nga lang, hindi masyadong kagandahan talaga yung graphics nito pagdating sa TV o kaya sa monitor. Medyo pixelated siya, pero at least meron tayong ganito. Hindi naman talaga siya ganun kasama. Masarap pa rin maglaro kasi may option tayong na ganito. So yun, nilalagay ko na lang yung link ko sa inyo, mabibili to kay Tech Daddy Manila. Check nyo lang yung Facebook niya o kaya mag-message kayo dyan sa FB page niya para makabili nga kayo ng modified nito. So highly recommended ko talaga siya at madadala nyo siya kahit saan. Napakaganda talaga. Napakaganda ng screen, marami ka ng games na malalaro at powerful talaga. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's dirt on my